Sa bawat baryo may kwento. Pero may mga kwentong hindi basta-basta kinukwento, dahil sa takot, dahil sa hiya, o dahil walang naniniwala. Pero ang kwentong ito, hindi na dapat manahimik pa. Dahil totoo ito. At nangyari ito sa mismong lugar na kala mo'y ligtas, pero unti-unti palang kinain ng dilim. Hindi mo malilimutan ang itsura niya, payat, maputla, parang gutom sa maraming bagay, pagkain, pag-aruga, at pag-unawa. Siya si Lino, isang batang mangyan na inihatid mula sa Mindoro sa ngalan ng pagtulong pero naiwan sa maling baryo. Ang una naming pagkikita, napakasimple lang. Isang lumang jeep ang huminto sa tapat ng barangay hall. Sa loob nito, isang matandang babae ang bumaba, sabay hatak sa batang lalaki na tila takot sa bawat yapak niya. "Ito na po si Lino," sabi ng babae. "Inaayos ko na po lahat. Bahala na po kayo." Tahimik lang si Lino noon. Nakayuko. Hawak-hawak ang isang sako na butas na sa gilid, lumalabas ang isang lumang kumot at ilang tuyong biskwit. Walang nanay. Walang tatay. Walang kahit sino kundi siya lang, at ang baryo naming hindi niya kilala. Una, inisip ng lahat, baka mas mapabuti siya rito. May mga taong handang kumukop, may mga pagkain, may mga oportunidad. Pero may isang bagay na hindi sinasabi ng mga taga-baryo. Isang alamat na matagal nang lumang tahimik, pero hindi kailanman nawala. Ilang araw matapos dumating si Lino, may nagsimula ng mapansin. Isang matanda ang nagsabi na may narinig siyang umiiyak sa gubat, pero parang hindi tao ang boses. May ibang tono. May halong pighati at galit. May batang nawawala ang manok gabi-gabi. Isang bata ang nagsimulang maglakad sa gabi na parang tulog pero gising. At bawat umaga, tahimik lang si Lino. Hindi umiimik. Tila walang alam. Baka trauma lang, sabi ng ilang matatanda. Galing yan sa bundok, baka hindi sanay sa lugar. Kaya pinalampas. Pinabayaan. Hanggang isang gabi, may nangyaring hindi na kayang ipikit ng mga mata. Bago yon, may isang batang lalaki na naging malapit kay Lino. Si Tonton. Masayahin si Tonton, kilala sa baryo bilang kulit pero maawain. Siya lang ang hindi natakot o umiwas kay Lino. Lagi niya itong kinakausap, iniimbitahan sa bahay, pinapakain ng tsokolate kahit bawal. "Para sa'yo to," sabi niya minsan, kasi parang wala ka pang nakikitang masarap. Sa simpleng bagay na yon, parang sumilay ang kauna-unahang ngiti sa mukha ni Lino. Pero kahit si Tonton, napansin ang kakaiba. "Bakit gabi-gabi bumubulong ka?" tanong niya minsan. "At bakit gising ka kahit 2:00 na ng madaling araw?" Hindi sumagot si Lino. Tumalikod lang. Tahimik. At simula noon, lumayo na siya kay Tonton. Ilang gabi pa, nagising ang buong baryo sa sigaw. Hindi tao. Hindi hayop. Parang sabay na ungol ng gutom at iyak ng nasasaktan. Tumayo ang mga ilaw sa bawat bahay. At sa gilid ng gubat, may mga aninong dumaan. Mabilis. Malalaki. At pagkatapos katahimikan. Walang nakita sa gubat. Pero may isang matandang nagsabi, may bumalik. Hindi yan bata. Hindi yan tao. Kinabukasan, wala si Lino. Wala rin si Tonton. Hinintay naming bumalik sila. Isang araw. 2. 3. Hanggang isang linggo. Hanggang tinawag na ang mga tanod, ang barangay. Hanggang pinasok na ang gubat. Sa ilalim ng isang punong matanda, may nakita silang sapatos ni Tonton. Basa. May bahid ng putik at damo. Pero walang dugo.
Walang kahit anong palatandaan ng katawan. At sa tabi ng sapatos, may ukit sa puno, mga linyang hindi maintindihan. Mga simbolong parang sinauna. At sa mismong paanan ng puno, isang maliit na piraso ng kumot, kulay marumi, punit, at pamilyar. Kumot ni Lino. Pagbalik ng mga tanod, may isang batang biglang lumitaw sa dulo ng daan. Hubad ang paa, putik-putik ang damit. Si Lino. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi na siya payat. Hindi na siya takot. Tuwid ang tindig niya, at ang mga mata niya, hindi na parabang may lungkot, kundi parabang may alam. Tumawa siya ng mahina. Tumingin sa mga tao, sabay sabi ko sa kanila. Huwag nila akong kalimutan. At mula noon, nagsimula ang takot. Ang mga alagang hayop nawawala. Ang mga halaman natutuyo. Ang mga tao nagsimulang magkasakit na walang paliwanag. Pero si Lino tahimik lang sa sulok. Walang kinakausap. Walang nilalapitan. Pero minsan, may isang batang nagtanong sa kanya, nasaan si Tonton? Napatingin si Lino sa gubat. Nandoon pa rin siya. Kasama nila. Sino sila? Mumiti si Lino. Yung mga naghihintay sa akin noon pa man. At dito nagsimula ang tunay na tanong ng baryo, sino ba talaga si Lino? At bakit siya dinala dito, sa maling baryo? Kasi kung totoo man ang kwento ng aswang, hindi sila laging dumadating bilang halimaw. Minsan, dumarating sila bilang batang mukhang nangangailangan, pero sa likod ng ngiti, may lihim na matagal nang itinatago, at ngayon lang pinalaya. At kung hindi natin mahanap si Tonton, baka hindi na siya ang babalik. Ang buong baryo, kahit pilit na nagbabalik sa normal, ay hindi na muling naging gaya ng dati. Sa mga mata ng matatanda, si Lino ay isa ng panganib. Sa mga bata, isa siyang misteryong kinatatakutan pero kinaintrigahan. Wala nang gustong lumapit sa kanya. Wala nang nag-aalok ng pagkain, ng laro, o kahit kaunting ngiti. Lahat ay lumalayo, palihim na nagdadasal sa mga santong kahoy at binubulungan ang mga dasal sa ilalim ng hininga. Pero si Lino, tahimik pa rin. Hindi siya umaangal. Hindi siya lumalaban. Para bang sanay na siya sa ganoong pagtrato. At sa gabi, habang tulog ang karamihan, siya'y nakaupo sa may tabing gubat, nakatingala sa langit na para bang may hinihintay. Isang gabi, habang mahinang umuulan, dumating si Lola Benning, ang pinakamatandang albularyo sa bayan. Matagal na siyang hindi lumalabas ng bahay, laging nakakulong sa lumang kubo sa likod ng simbahang abandonado. Pero lumapit siya kay Lino, hawak ang isang lumang baston na may ukit ng mga aninong di maipaliwanag. Tahimik ka, bata, mahinang bulong ni Lola Benning. Pero ang katahimikan mo nagsisigaw. Napatingin si Lino sa kanya. At sa unang pagkakataon, may takot sa kanyang mga mata. Alam mo kung bakit ka dinadala sa maling lugar, sabi ng matanda. Dahil kung tama ang napuntahan mo, baka mas mabilis kang mawala. Umupo si Lola Benning sa tabi niya, kinuha ang maliit na sisidlang yantok mula sa kanyang supot, at binuksan ito. Isang amoy ng usok at dahon ang lumaganap, at sa loob nito, may isang mutya, kulay asul, parang kabibe na kumikislap kahit walang ilaw. Ito ang iniwan ng nanay mo bago siya kunin ng gabi, bulong niya. Isang pamana na matagal niyang itinago, dahil alam niyang darating ang panahon na maghahanap sa iyo ang kadiliman. Napakurap si Lino. Ang nanay ko. Tumango si Lola Benning. Hindi ka iniwan. Hindi ka itinapon. Iniligtas ka niya, Lino. Mula sa dugo ninyong sinusumpa. At dito nagsimulang bumalik ang mga alaala, hindi malinaw, hindi buo, pero may bigat.
Isang malamig na gabi sa bundok. Isang babaeng may takot sa mata pero matapang ang tingin. Isang apoy na hindi basta apoy, at mga bulong sa hangin na hindi maintindihan pero nararamdaman. At isang kamay na humawak sa kanya habang sinasabi, "Magiging ligtas ka, anak." Ang ama mo, patuloy ni Lola Benning, ay hindi tulad ng iba. Siya ay isang nilalang na may dalawang mukha, tao sa umaga, halimaw sa dilim. Aswang siya, pero hindi basta aswang. Isa siya sa pinuno ng lihim na sangkatauhan, mga nilalang na nabubuhay sa pagitan ng mundong ibabaw at ilalim. At ikaw ang tagapagmana. Hindi nakaimik si Lino. Hindi siya agad naniwala. Pero sa kaloob-looban niya, parang may umuugong. Parang may parte ng pagkatao niyang nagising, unti-unti, parang hinila mula sa napakahabang pagkakatulog. "Tandaan mo," sabi ni Lola Benning habang isinasara ang sisidlan ng mutya, "hindi ka pinanganak para maging halimaw. Pero pinanganak ka sa pagitan ng liwanag at dilim. At ngayon, may gumigising na sa baryong ito. Isang mas matandang lakas. Isang nilalang na matagal nang nakakulong sa ilalim ng lupa, at ikaw ang susi sa kanyang pagbabalik." Mula noon, nag-iba ang lahat kay Lino. May mga gabi na nagigising siyang pawis na pawis, kahit malamig ang hangin. May mga panaginip na hindi niya maunawaan, isang bundok na dumudugo, isang lawa na kulay itim, at mga mata sa kadiliman na palaging nakatingin sa kanya. At sa bawat umaga, mas lalong tumitindi ang paglayo sa kanya ng mga tao. May nagsabing nakita raw siyang may kausap sa ilalim ng puno ng balete. May isang nanay na pinagbawalan ang anak lumapit sa kanya, baka mahawa ka sa sumpa. At kahit gusto niyang lumapit kay Tonton, kahit gusto niyang itanong kung naririnig ba niya siya mula sa kabilang dako, hindi na niya alam kung buhay pa ang kaibigan. May isang gabing malapit ng magpasko, habang naghahanap siya ng kahoy para sa apoy, may bumulong mula sa ilog. Isa itong boses, malamig pero mahina, parang hangin pero malinaw. "Halika." Lumapit siya sa tubig, at doon niya nakita ang isang nilalang na hindi niya inaasahan. Isang babae, nakalubog ang kalahati ng katawan sa ilog, may buhok na parang tangkay ng damong dagat, at mga mata na walang puti. "Shokoy?" tanong niya nanginginig. "Hindi. Ako ang tagapangalaga ng mutyang tubig," sagot nito. "Matagal na kitang hinihintay. Ang putok ng sumpa ng ama mo ay sumisingaw na sa lupa. At ang halimaw na pinakulong ng mga diwata noon, unti-unti nang nagigising." "Bakit ako?" sigaw ni Lino. "Hindi ko naman to ginusto. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Gusto ko lang hanapin si Tonton. Dahil ikaw ang kahati ng kadiliman at ng liwanag. At darating ang oras, kailangang pumili ka. Ang di pagpili ay pagpili rin at mas mapanganib." Binigyan siya ng nilalang ng isang kabibe, luma, basag sa gilid, pero mainit sa palad. "Ito ang magbubukas ng daan. Pero pag binuksan mo to, wala nang balikan." Mula sa gabing iyon, nagsimula ang kakaibang pakiramdam kay Lino. Minsang lumalakad siya sa gubat, alam niya ang daan, kahit hindi pa siya kailanman nakapunta roon. Minsang nahulog siya sa bangin, hindi siya nasaktan. Para bang may humawak sa kanya sa ere. May mga oras na naririnig niya ang isip ng mga hayop o ang bulong ng puno. Pero tinatanggihan niya ito. Pilit niyang pinipigilan. Pilit niyang ikinukubli ang kabibe. Ayaw niyang yakapin ang kinatatakutan niyang pagkatao. "Ayokong maging halimaw," bulong niya sa gabi. "Ayokong mawala." Ngunit sa ilalim ng lupa ng baryo, may mga ugat na kumikilos. May mga aninong unti-unting bumabangon. At sa di kalayuan, isang matandang nilalang na hindi tumatanda, ang dating kaibigan ng kanyang ama,
ay nagbabalik upang buuin ang sumpa. At sa huling gabi bago magbagong taon, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa gubat. "Lino, tulungan mo ako," boses ni Tonton. Buhay. Pero hindi na pareho. Mula nang marinig niya ang tinig ni Tonton mula sa gubat, hindi na matahimik si Lino. Araw-araw, parang may humihila sa kanya patungo sa kakahuyan, isang tahimik ngunit malakas na tawag. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumigaw, pero higit sa lahat, gusto niyang malaman, buhay pa nga ba si Tonton? O isa na lang itong paanyaya ng dilim? Minsan, sa gabi habang nakahiga sa banig sa ilalim ng barakong ampunan, pilit niyang iniipit ang hininga. Baka, kung manahimik siya, mawala rin ang boses sa loob ng kanyang ulo. Pero hindi. Mas lalo pa itong lumalalim. "Lino, tulungan mo ako," at minsan, may kasunod pa itong ungol, hindi na boses ng tao. Parang hayop na sugatan. Parang kaluluwang galit na galit sa pagkakalimot. Ang sakit ng lahat ay hindi lang dahil sa takot, kundi dahil kay Tonton lang siya naniwala. Sa lahat ng lumayo at lumait, si Tonton lang ang nagpakita ng kabutihan. At ngayon, siya rin ang nanganganib. Pero ano bang magagawa niya? Isa lang siyang batang hindi kilala ang sariling dugo. Isang batang itinapon mula sa kabundukan at pinaniniwala ang anak ng isang halimaw. Ni hindi siya makangiti sa harap ng salamin, paano pa kaya haharap sa nilalang ng dilim? Isang gabi, lumapit si Lola Benning sa kanya. Tahimik lang itong naupo sa tabi niya habang nagbabantay ng apoy. "Hindi ikaw ang may sala, Lino," mahina niyang sabi. "Pero ikaw ang may kapangyarihang pumigil sa pag-ulit ng kasalanan." "Paano?" halos pabulong ang sagot ni Lino. "Kung hindi ko maalam kung ano tong nangyayari sa akin. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko." "Hindi mo kailangang intindihin lahat agad," sabi ni Lola Benning. "Ang mahalaga, huwag mong talikuran ang tawag. Dahil ang kadiliman hindi nagpapahinga. Kahit ikaw, pag pinili mong umiwas, mas lalong lumalapit sa'yo." Napatingin si Lino sa kanyang mga kamay. Noon, manipis, mahina. Pero nitong mga huling araw, may mga pagbabago. May mga pagkakataong umiinit ang palad niya kapag natatakot siya. Minsan, kapag naiiyak siya, biglang namamatay ang ilaw sa buong silid. At isang beses, nahuli niya ang sarili niyang nakatingin sa isang salamin, at ang refleksyon niya'y nakangiti habang siya ay hindi. Mula nang tinanggap niya ang mutya, unti-unti siyang nagbabago. Pero kasabay ng pagbabago ay ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari sa baryo. May isang gabi, napansin ng mga taga-baryo na biglang dumilim ang kalangitan kahit wala namang ulap. Ang mga alaga nilang manok biglang nagsigawan. At sa gitna ng dilim, may mga mata sa kakahuyan, pulang-pula, nakatitig, nakamasid. Isang lalaking tanod ang nagsabing may humatak sa kanya habang nagroronda. Hindi niya nakita ang mukha, pero mabigat, malamig, at may amoy na parang basang lupa at bulok na hayop. "May mas malakas na nilalang," sabi ni Lola Benning. "Hindi lang aswang. Isa siyang pangatlong anino, isang nilalang na inilibing sa ilalim ng gubat noong panahon pa ng mga unang diwata. Siya'y dating pinuno ng mga nilalang ng dilim at ginapos ng 7 tanikala gamit ang 7 mutya. Isa roon, nasa'yo na." "Pero bakit ako?" tanong ni Lino. "Anak lang ako ng isang aswang. Hindi ako bayani." "Huwag mong sukatin ang sarili mo sa dugo mo," sagot ng matanda. "Ang tanong ay hindi kung sino ka kundi kung anong pipiliin mong maging." Habang lumalalim ang gabi, lalo ring humihigpit ang pakiramdam ni Lino na kailangan niyang sumugod sa gubat. Ngunit hindi siya nag-iisa.
Sa kakahuyan, may gumagalaw rin mga aninong mabibilis, mga sanga na tila buhay at sumusunod sa kanyang galaw. Isang beses, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog, isang sanga ang biglang pumulupot sa kanyang binti. Halos hilahin siya pababa, papunta sa tubig. Muntik na siyang lamunin ng ilog. Kung hindi siya tinulungan ng isang hindi inaasahang nilalang, isang batang diwata, mukhang 9 na taon lang, na may pakpak na gawa sa dahon ng gabi at balat na parang sinag ng buwan. Ako si Laya, sabi ng diwata. Tagabantay ng pangatlong mutya. Nararamdaman ko ang paghila ng dilim sa'yo, Lino. At kung hindi mo pipigilan, masasanib ka sa kanya. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa, sagot niya, nang hihina, basang-basa at nanginginig. Hindi ko na alam kung sino ako. Parang araw-araw, nagiging iba akong tao. Tama, sabi ni Laya. Kasi araw-araw, mas dumarating ka sa linyang kailangang tawirin. At darating ang araw, kailangang piliin mo, ang kapangyarihang galing sa sakit o ang kapangyarihang galing sa paglingap. Binigyan siya ni Laya ng ikalawang mutya, kulay berde, parang mata ng ahas. Hindi ito sandata. Isa itong salamin ng puso. Kung madilim ang nasa loob mo, lalaban ito sa'yo. Pero kung malinaw, ito ang magsisilbing liwanag mo. Sa kanyang pagbalik sa baryo, napansin niyang lalo nang natatakot ang mga tao sa kanya. May isang batang babae ang umiyak nang masalubong siya. May isang matanda ang sumigaw, halimaw. Lumayas ka na rito. Hindi na siya umiyak. Hindi na siya tumakbo. Pero sa loob-loob niya, may piraso ng puso niyang unti-unting pinuputol ng bawat salita, bawat tingin, bawat paniniwala na siya'y isa ng panganib. Minsan, gusto na niyang itapon ang mga mutya. Gusto na niyang mawala sa lahat. Pero sa tuwing pipikit siya, tinig pa rin ni Tonton ang kanyang naririnig. Lino, andito lang ako. Pero hindi ako makaalis. Sa isang gabi, habang hawak-hawak niya ang dalawang mutya, biglang umihip ang malamig na hangin. Mula sa gubat, may aninong dahan-dahang lumabas. Hindi ito naglalakad. Parang dumudulas sa lupa. At sa likod nito, may 5 anino pang sumusunod. May humakbang mula sa dilim. Mataas. Itim na itim ang balat. Ang mga matay pula. At sa kanyang dibdib, may bakas ng 7 tanikala, putol na ang 2. Mumiti ito kay Lino. Tapos na ang oras ng pagpili, bata. Isa ka sa amin. At sa puntong yon, napagtanto ni Lino, hindi na ito tungkol lang kay Tonton. Hindi na ito tungkol sa baryo. Ito na ang simula ng digmaan ng dugo, liwanag, at ang lihim ng kanyang pagkatao. Simula nang humarap si Lino sa nilalang na may pulang mata at mga tanikalang putol sa dibdib, hindi na siya makatulog ng mahimbing. Kahit ipikit niya ang mga mata, nandoon pa rin ang itsura ng nilalang na parang usok na may laman, mabigat, malamig, at parang may alingasngas ng libingan sa paligid nito. Hindi na rin naging tahimik ang baryo. Sa tuwing papalapit ang gabi, may naririnig na sigaw mula sa gubat. Hindi ordinaryong sigaw, hindi sigaw ng tao, hindi rin hayop. Parang tinig ng isang nilalang na naghahanap ng katawan. Isang huni ng gutom na walang busog. May mga baboy na nawawala sa kulungan. Isang baklad sa ilog ang natagpuang sira, at may mga palatandaan ng mga kuko sa batuhan. Isang matandang babae ang nagsabing nakita niya raw ang sariling anino na gumalaw mag-isa habang siya'y nagsisibak ng kahoy. Unti-unting lumalamig ang baryo. Hindi lang sa hangin, kundi pati sa loob ng mga puso ng tao. Lahat ay takot. Tahimik. Wala nang nagsisimba, wala nang nagpupunta sa palengke kapag dapit hapon. At tuwing may kumatok sa bahay sa hating gabi, walang nagbubukas.
Si Lino, hindi na rin sigurado kung kaya pa niyang lumaban. Lalo na nang matagpuan niya si Tonton sa gitna ng kakahuyan, buhay nga, pero hindi na katulad ng dati. Nakita mo yung nilalang, di ba? Mahina ang boses ni Tonton, parang pinipigil ang luha. Hinuli niya ako. Hindi ko alam kung ilang araw. Parang pinasok niya yung isipan ko. Pinasok niya yung puso ko. Magkayakap silang naupo sa ilalim ng punong balete, at doon muling lumabas ang mga piraso ng dati nilang pagkakaibigan. Si Tonton ang nagdala sa kanya ng tubig tuwing may lagnat siya noon. Siya rin ang nagturo sa kanyang magtali ng lambat. Sa gitna ng lahat ng takot, si Tonton lang ang nagpapaalala na minsan siyang naging tao. Pero sa mga mata ni Tonton ngayon, may bakas ng takot na mas malalim kaysa dati. Lino, mahinang bulong niya. Nakita ko siya. Yung nilalang na yon. Hindi lang basta aswang. Hindi lang basta halimaw. Parang galing siya sa ilalim ng panahon. Alam niya kung sino tayo. Alam niya kung saan tayo mahina. At para kay Lino, yon ang mas nakakatakot, ang katotohanang hindi lang siya ang puntirya. Na lahat ng mahal niya, bawat taong nagtangkang magmahal sa kanya, ay pinupuksa ng nilalang na yon. Muling lumapit si Laya, ang batang diwata, kinabukasan. Nagturo siya ng mga sinaunang panalangin, mga salitang hindi na sinasambit ng tao ngayon, pero may bigat na nakakayanig ng lupa kapag binigkas ng may dalisay na puso. Kung lalaban kayo, sabi ni Laya, kailangan niyong pag-isahin ang loob ninyo. Hindi sapat ang mutya. Kailangan ng paniniwala. Pero paano kung kulang pa rin kami? Tanong ni Lino, hawak-hawak ang mutya sa palad. Kahit isang patak ng liwanag, sagot ng diwata, ay kayang magpasiklab ng apoy sa gitna ng dilim kung hindi siya tinatalikuran. Gabi-gabi silang nagsanay ni Tonton. Tinuruan sila ni Laya kung paano hanapin ang mga ugat ng lupa, kung paanong ang mga halaman ay may sariling bulong kapag may panganib, at kung paanong ang tubig ng ilog ay marunong magdala ng mensahe. Pero kahit na lumalakas ang katawan nila, ramdam pa rin ni Lino ang bigat sa dibdib. Bawat paghinga, parang may bara. Bawat galaw, may tanong. Paano kung hindi siya sapat? Paano kung sa huli, mas piliin niyang sumuko? May isang gabi, habang nag-iisa siya sa ilalim ng buwan, lumapit si Tonton. Naalala mo yung araw na pinagtawanan ka ng mga bata, kasi hindi mo alam gamitin yung tirador. Napangiti si Lino, pilit. Tapos tinirador mo sila sa likod. Tumawa si Tonton. Nagalit pa si Aling Pura. Kala niya bibingka yung tinamaan ko. Sabay silang natawa. Pero saglit lang yon. Pagkatapos ng ilang sandali, natahimik sila ulit. Lino, sabi ni Tonton. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero kung sa huli, kailangan mong pumili-piliin mo yung ikaw. Hindi yung gusto ng mundo sa'yo. Hindi yung pinilit ng dugo mo. Hindi yung tinuro ng takot. Sa araw-araw na lumilipas, mas lumalalim ang gabi. Parang hindi na rin bumababa ang araw. May ulap na laging nakatambay sa itaas ng baryo, kulay abo, parang abo ng mga panahong sinunog. At isang madaling araw, may isang bahay ang biglang nawala, walang bakas, walang halinghin, parang nilamon ng lupa. Walang nagsalita. Pero lahat ay nakaramdam, dumating na siya. Hindi pa siya nagpapakita ulit kay Lino, pero nasa paligid siya. May mga ibong biglang tumatahimik kapag dumarating ang dilim. May mga inang nagtatali ng pulang panyo sa pintuan. May mga batang umiiyak sa gabi kahit walang dahilan. At si Lino, kahit anong lakas ng mutya sa kanyang palad, hindi pa rin mapigil ang panginginig sa kanyang kalamnan. Ang mga panaginip niya mas matindi na.
Nakikita niya ang sarili niyang may mga pakpak ng paniki, mga kuko na parang kutsilyo, at mata ng isang nilalang na hindi na tao. Sa kanyang panaginip, sumisigaw si Tonton, "Labanan mo! Huwag kang magpalamon!" Pero sa huling eksena ng panaginip, siya mismo ang tumatawa, mababa, malalim, parang siya na yung halimaw. Hindi niya alam kung kanino siya mas natatakot, sa nilalang na paparating, o sa sarili niyang unti-unting nagbabago. At habang ang huling gabi ng buwan ay papalapit, at ang huling mutya ay nawawala pa rin, isang hangin ang bumalot sa buong baryo, malamig, matalim, at may kasamang bulong, "Handa ka na ba, anak ko?" Muling dumaan ang gabi na tila ayaw matapos. Wala nang tahimik sa baryo. Kahit sa gitna ng araw, may lamig sa hangin na hindi kayang tibagin ng sikat ng araw. Ang mga aso, nag-uungol kahit walang dumarating. Ang mga bata, hindi na pinapalabas ng mga magulang. Lahat, tahimik na nag-aabang. Para bang may alon ng sakuna na papalapit, hindi pa nakikita, pero ramdam na sa balat. Si Lino, mas lalong hindi mapakali. Ang panaginip niya noong gabing lumipas, tila hindi panaginip. Masyado itong totoo. Masyadong malapit sa isang bagay na pilit niyang iniiwasan, ang takot na baka hindi niya lang kalaban ang halimaw, kundi baka siya mismo ang unti-unting nagiging isa sa kanila. Isang hapon, habang nag-inspeksyon sila ni Tonton sa gilid ng kakahuyan, biglang natigil si Lino. Sa lupa, may bakas ng paa. Malalaki. Mabigat ang bawat tapak. Pero hindi lang iyon ang nakapagtataka, kasama ng mga bakas, may mga ukit sa lupa. Mga simbolo. Mga sinaunang salita. At sa gitna may isang bagay, isang piraso ng basag na tanikala. Agad kinilala ni Lino ang itsura nito. Katulad ng tanikala sa dibdib ng nilalang na una niyang nakita. Pero ito'y may mga ukit na pamilyar. Lino, mahinang bulong ni Tonton, nanginginig. Yang mga ukit na yan. Nakita ko na yan sa bahay ng nanay ko. Napalingon si Lino. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Tonton. Hindi ko na matagal mapanahimik. May isang bagay akong hindi sinabi sa iyo noon pa man. Tahimik ang lahat. Tila tumigil pati ang pag-ihip ng hangin. Ako ang anak ng tagapagbantay ng huling mutya. Bumigat ang dibdib ni Lino. Bakit hindi mo sinabi agad? Kasi ang tagapagbantay na yon nanay ko. At siya ang dahilan kung bakit nakalaya ang nilalang. Siya ang unang bumasag ng tanikala. Hindi na nakapagsalita si Lino. Sa isang iglap, tila umikot ang buong mundo. Ang kaibigan niyang tanging pinagkakatiwalaan, anak pala ng isa sa mga nagpahamak sa kanila. Ang taong sumumpa ng katapatan sa kanya, may lihim palang dala mula pa noong una. Hindi niya sinasadya, tuloy ni Tonton. Pinilit siya. May kasunduan sa panahong hindi pa tayo buhay. May sumpa sa lahi namin. At kapag hindi siya sumunod, ako ang kukunin. Nanliit si Lino. Kaya mo ako tinulungan dahil takot kang ikaw ang susunod. Hindi, sigaw ni Tonton. May takot. Pero pinili kong labanan yon. Pinili kong samahan ka. Dahil alam kong hindi lang ito laban mo. Laban din ito ng lahat ng taong nanahimik sa harap ng dilim. Pero kahit anong paliwanag, hindi na mabura sa isip ni Lino ang katotohanang may itinatago si Tonton. At sa gitna ng pagdududa, lalo siyang nalilito sa kung sino pa ang pwedeng pagkatiwalaan. Pag-uwi niya kay Lola Bening, wala na ang matanda. Naiwan lang ang banig at ilang dahon na may dugong tumulo sa gilid. May isang sulat sa papel na tiniklop ng ilang beses. Huwag mong habulin ang liwanag kung nasa loob mo ang apoy. Baka ikaw mismo ang masunog.
Yeah! Nangilabot si Lino. Wala na ang kanyang gabay. Wala na ang nag-iisa niyang matandang ina na tumanggap sa kanya. At ngayon, wala na ring katiyakan kung mabubuo pa ang 7 mutya. Kinagabihan, bumalik si Laya. Basang-basa ang pakpak. May sugat sa kanyang tagiliran. Hinahanap ka na niya, bulong niya. Alam na niya kung sino ka. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang basta tagapagdala ka ng mutya, Lino. Ikaw mismo ang huling tanikala. Nanigas si Lino. Hindi bago ka ipanganak, isang diwata ang nagsakripisyo. Isang tagapangalaga ng liwanag ang nagbukas ng katawan niya para ikulong ang natitirang lakas ng halimaw. Ang naging bunga ay ikaw. Hindi makapaniwala si Lino. Anong ibig sabihin yan? Ako ang kulungan. Sagot ni Laya. Ikaw ang nilikhang sisidlan. At ngayong unti-unti nang natutunaw ang mga panangga, naghahanap siya ng paraan para mabuksan ka. Para siyang binuhusan ng yelo. Ang lahat ng sigaw, ang lahat ng panaginip, ang init ng kanyang palad, ang mga kakaibang galaw ng kanyang anino, lahat may dahilan. Lahat bahagi ng mas malaking plano. Kung ganon, mahina niyang bulong, kapag nabuksan ako, magkakagulo ang mundo. Hindi na siya nakasagot. Hindi rin niya alam kung may gusto pa siyang sabihin. Ang tanging naiisip niya, kailangan niyang itago ang sarili, hindi para sa kanya, kundi para sa lahat. Pero hindi ganoon kadali. Kinabukasan, bumaliktad ang hangin sa baryo. Ang ilog naging itim. Ang mga puno nagkalagas. At sa gitna ng plaza, isang batang walang mata ang nakatayo, hawak-hawak ang isang basag na mutya. Binigay na niya ang simula, bulong ng bata, sabay ni ngiti, ikaw ang wakas. Paglingon ni Lino, wala na si Tonton. Isang paalala na muli siyang iniwan sa gitna ng bagyo. At mula sa gubat, narinig niya ang isang tunog na hindi pa niya naririnig dati, isang malalim na huni, parang maraming tinig na pinagsama-sama, umiikot, bumubulong, buksan mo ang pintuan. Pero ang mas nakakatakot, ang pintuan ay nasa loob niya. Hindi na siya makakatakas. Sa gabing iyon, ang buwan ay halos pula. Ang hangin may amoy ng abo. Sa buong baryo, walang katao-tao, lahat ay nagsara ng pinto, nagtali ng mga pulang panyo, at tahimik na nagdasal ng mga lumang panalangin na matagal nang kinalimutan ng panahon. Si Lino, nakatayo sa gitna ng abandonadong plaza. Nasa dibdib niya ang mutya, kumikislap na parang huling sindi ng apoy sa dilim. Sa kanyang palad, sugat na mula sa pagkakahawak niya sa matatalim na damo kanina, hindi niya alam kung bakit hindi na tumitigil sa pagdurugo. Lino, bulong ni Laya mula sa kanyang tabi, kapag lumabas siya, huwag mong pilitin siyang patayin. Huwag mo rin siyang tanggapin. Kailangan mo siyang harapin bilang ikaw, hindi bilang tanikala. Paano kung hindi ko siya kayanin? Mahina niyang tanong, halos hindi marinig sa lakas ng hangin. Ang tanong, sagot ni Laya, kaya mo bang mabuhay kung hindi mo siya hinarap? Isang saglit lang at bigla itong dumating. Walang paunang babala. Walang kulog, walang sigaw ng hayop. Basta na lang bumuka ang lupa, mabagal, mainat, at mula sa bitak, lumabas ang usok na kulay abo. Doon, unti-unting bumuo ng anyo ang nilalang, mataas, payat, may balat na parang lumang tela, at mga matang pulang-pula na tila sinusunog ang bawat tumitig. Hindi na ito parang anino, ito na ang tunay na anyo ng kadiliman. Lino, bulong ng nilalang, tinig na parang mula sa ilalim ng lupa. Dumaan na ang panahon. Ikaw ang huli. At ang simula. Hindi ako ikaw, sagot ni Lino, kahit nanginginig ang tuhod. Hindi ka ako, pero dala mo ako.
Sa puso mong sinubukang magmahal, nandoon ako. Sa takot mong maiwan, nandoon din ako. Sa galit mo sa mundo, ako yon. Bawat salita ng nilalang, parang hinahaplos ang kaluluwa ni Lino. Para bang mas kilala siya nito kaysa sa sarili niya. Tila lalapit na ito nang biglang sumigaw si Tonton mula sa likod. Hindi mo siya makukuha. Sa isang iglap, tumalon si Tonton, hawak ang isang lumang sibat na may ukit ng sinaunang diwata. Tinamaan ang nilalang sa tagiliran, pero sa halip na masugatan, mumisilang ito. Matamis ang tapang kapag sinamahan ng takot. Sa isang iglap, itinapon nito si Tonton. Bumagsak ang katawan sa isang haliging kahoy. Nanatiling tahimik si Tonton, hindi gumagalaw. Tonton! Tumakbo si Lino, lumuhod sa tabi ng kaibigan. Lino, huwag mong hayaang makapasok siya, bulong ni Tonton, bago pumikit ang mga mata. Hindi niya alam kung patay na ito. Hindi niya alam kung ito na ang huli. Pero ang kirot sa puso niya, mas matalim pa sa lahat ng sugat. Pagod na akong matalo, bulong ni Lino. Tumayo siya. Sa kanyang likod, umihip ang hangin, pero hindi na malamig. Parang may apoy na gumising sa kanya. Nakatingin siya ngayon sa nilalang, hindi na may takot, kundi may paninindigan. Hindi ako ikaw. May dilim sa akin. Pero ako pa rin ang pipili kung anong uri ng tao ang gusto kong maging. Pero hindi mo ako kayang tanggalin, sagot ng nilalang. Dahil ikaw din ako. Kung ganon, kailangan kitang yakapin, para hindi ka na makapangwasak pa sa iba. At sa hindi inaasahang sandali, lumapit si Lino, hindi para lumaban, kundi para yakapin ang nilalang. Nang magtagpo ang katawan nila, sumigaw ang hangin. Kumislap ang mutya. Pumutok ang lupa sa paligid nila. Ang plaza ay tila nawala ng kulay. Ang mga puno ay yumuko. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang dalawang anyo ay tila naging isa, apoy at usok, liwanag at anino, puso at takot. Mula sa pagkakapit, unti-unting lumiwanag ang buong katawan ni Lino. At ang nilalang, hindi sumigaw, kundi tahimik na umiyak. Hindi mo ako kailangang sirain, bulong nito. Gusto ko lang makalimot. At doon, naintindihan ni Lino, ang nilalang ay hindi lang halimaw, ito rin ay sugat. Isang sigaw ng puso na hindi narinig. Isang galit na hindi naintindihan. Isa ring anyo ng pagkatao. Sa huling saglit, sumabog ang liwanag. Isang aninong punit ang lumipad papunta sa kalangitan. At si Lino, nakaluhod sa gitna, nanginginig, pawis at luha ang bumalot sa kanyang mukha. Tahimik ang baryo. Ang hangin, tila huminga ulit. Ang buwan, bumalik sa normal na liwanag. Ang mga ibon, unti-unting nagbalik sa mga sanga. At mula sa ilalim ng lupa, wala ng usok, tanging katahimikan ng isang laban na natapos. Lumapit si Laya. Tapos na. Pero hindi tumugon si Lino. Ang mata niya ay nakatingin lang sa katawan ni Tonton, na hindi na gumagalaw. Lumapit siya. Inangat ang ulo nito sa kanyang kandungan. At doon, sa unang pagkakataon, umiyak siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lahat ng hindi niya nasabi. Salamat kaibigan, bulong niya. Lumipas ang ilang araw. Bumalik sa dating anyo ang baryo. Pero si Lino, hindi na katulad ng dati. Ang mutya ay nawala, pero ang liwanag nito, naiwan sa kanyang mga mata. At sa bawat gabi, bago siya matulog, naririnig niya pa rin minsan ang isang boses, mahina, pamilyar, hindi lahat ng halimaw ay kailangang patayin. Ang iba, kailangan lang unawain. Ngunit sa huling gabi, bago dumating ang bagong buwan, habang naglalakad siya sa gubat kung saan una niyang hinarap ang dilim, napalingon siya.
Sa ilalim ng puno ng balete, isang bata, walang mata, nakangiti. May iniwan pa siyang piraso, lino, bulong nito. At doon niya naintindihan. Hindi pa ito tapos. Tumahimik ang mga araw na sumunod. Para bang kahit ang kalikasan ay nagdesisyong manahimik muna. Wala nang usok, wala nang malamig na hininga sa gabi, at wala na rin ang sigaw ng mga nilalang sa kadiliman. Pero kahit mukhang tahimik ang paligid, sa loob ni Lino, may unos pa ring unti-unting humuhupa. Ilang araw siyang hindi lumabas ng bahay ni Lola Bening. Kahit wala na ang matanda, naiwan ang amoy ng yerba sa bawat sulok, at ang malalambot na dasal na tila nakasingit sa mga dingding. Doon niya iniyakan si Tonton, gabi-gabi, tahimik lang, dahil walang salitang sapat para sa sakit ng pagkawala. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas at tinititigan ang langit, biglang bumaba ang isang tila aninong liwanag mula sa punong mangga. Doon, nakita niya si Laya, payapa ang mukha, at may ngiti sa mga mata. Lino, bulong niya. Tapos na ang unang yugto. Una, tanong niya, halos hindi na nagugulat. Ang dilim ay hindi basta nawawala. Hindi ito parang ilaw na kaya mong patayin. Lagi itong nariyan, pero ang tanong, sino ang pipili kung saan ito titira? Tumango si Lino. Naiintindihan na niya ngayon. Hindi niya kailangang takasan ang dilim sa loob niya. Kailangan lang niya itong bantayan, gabayan. At kung minsan, tanggapin, pero huwag hayaang siya ang magdikta. Paano na ang mutya? Tanong niya. Nasa puso mo pa rin. Pero hindi na ito isang bagay. Isa na itong panata. Ilang araw pa ang lumipas bago siya bumalik sa gitna ng baryo. Sa plaza kung saan halos gumuho ang mundo, nagsagawa sila ng simpleng dasal. Doon, itinayo nila ang isang maliit na palatandaan, isang kahoy na bato, may ukit ng dalawang magkaibigang magkaharap, at sa pagitan nila, isang apoy. Para kay Tonton, bulong ni Lino. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimulang gumaling ang baryo. Ang mga ilog muling luminaw. Ang mga batang dati takot lumabas, nagsimulang maglaro ulit. Si Lino, hindi na bumalik sa pagiging tahimik at nagtatago. Tuwing gabi, nagtuturo siya sa mga kabataan ng mga lumang panalangin, ng mga kwento ng mga diwata, at ng mga pamahiing matagal ng kinalimutan. Minsan, may mga batang nagtatanong, totoo po ba ang aswang? Umiti lang siya. Ang tanong, totoo ba ang tapang mo kapag dumilim ang paligid? At sila'y tatahimik, tapos tatawa, pero sa puso nila, alam nilang may lalim sa sagot. Dumating din ang araw na binisita niya ang ina ni Tonton. Tahimik lang ito nang magharap sila. Wala nang galit si Lino. Wala na ring tanong. Sa pagitan nila, tanging katahimikan, pero isang uri ng katahimikang nagpapatawad, nagpapalaya. Ako na ang bahala sa alaala niya, bulong niya bago umalis. Bumalik din si Laya sa tubig, pero paminsan-minsan, lumilitaw siya. Sa gabi, makikita siya ng ilang mangingisda, nakaupo sa isang bato, kumakanta ng lumang awit ng mga diwata. Sabi nila, ang awit daw na yon ay panata, isang paalala sa mga tao na kahit anong dilim ang dumating, may liwanag pa ring pwedeng hanapin. Isang araw, habang nag-iisa si Lino sa kakahuyan, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi takot. Hindi lamig. Kundi isang uri ng paanyaya. Pumasok siya sa ilalim ng punong balete, ang lugar kung saan minsang lumitaw ang batang walang mata. Wala na ang bata. Pero sa lupa, may nakaukit, ikaw ang tanod ng anino. Hindi na siya nanginig. Hindi na siya umatras. Tiningnan niya lang ang mga salita at napangiti. Tila isang yakap mula sa mundo na minsan niyang pinagsisihan, pero ngayoy tinatanggap na siya bilang bahagi nito.
Pagbalik niya sa baryo, tinawag siya ng mga matatanda. Humiling sila na ituro sa kanila ang mga dasal, ang mga panangga, ang mga paraan upang protektahan ang sarili. At doon niya naisip, hindi na siya isang tagapagdala ng mutya. Siya na ngayon ang tagapasa ng alaala. Sa huling gabi ng tag-init, muling bumalik si Lino sa plaza. Mag-isa siyang naupo sa gitna, sa ilalim ng buwan. Sa kamay niya, isang maliit na kahoy na mutya na siya mismo ang gumawa. Simbolo ito, hindi ng kapangyarihan, kundi ng alaala, ng pananagutan, at ng pag-asa. Kung maririnig mo man ako, Tonton, bulong niya sa hangin, salamat. Dahil hindi ko to nalampasan kung wala ka. Tahimik ang hangin. Walang tugon. Pero naramdaman niya, sa likod ng hangin, may mainit na haplos. Isang paalam. Isang yakap. At sa huling sandali, bago siya tumayo, tiningnan niya ang buwan. Hindi ito buo. May bahaging nawawala. Pero kahit ganoon, maliwanag pa rin. Tulad niya. Sa bawat pusong nasugatan, may bahagi na hindi na muling mabubuo. Pero kahit may nawawala, may liwanag pa ring natitira, sapat para maging tanglaw sa iba. At sa mundong laging dumidilim, minsan sapat na ang isang tao na pumiling hindi maglaho. Kahit ang anino ay galing rin sa liwanag.